Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation, ang channel ng propesiya ng Biblia na tumutugon sa kaibuturan ng mga misteryo ng propesiya. Ako si Alan Dubre, and kung may natutunan ka sa aming mga turo, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. At huwag kalimutan, sa description box sa ilalim ng bawat turo, mayroon kaming karagdagang 10 channel ng pagsasalin ng wika para mas madaling ibahagi sa pamilya at mga kaibigan sa buong mundo. Gayunpaman, naisip ko na dahil pinag-uusapan na natin ang tungkol sa mga apokripa at tinalakay ang ilan sa mga ito dito at doon, tulad ng huli noong tumungo tayo sa ikalawang aklat ni Esdras. Upang magbigay ng mas maraming ebidensya sa kapahayagan at sa pag-unawa nito sa mga huling araw, iyan ay inihayag dito. Gusto kong dumako sa isa pang aklat ng mga propeta, isa pang aklat ng mga propeta na apokrifa na tinatawag na ikalawang Baruch. Sa Juan Baruch, may nadagdag na kumpirmasyon. Itinuturo na namin ito pati sa aming main channel sa loob ng 8 taon. Ang revelasyong ang huling araw ay hindi lang tungkol sa Mateo, kundi ang unay mahuhuli at ang huli mauuna. Ito ang pagkakasunod ng Lucas, Marcos at Mateo. Ang Lucas ay ang pre-trib at ang tinatawag na pag-akyat sa itaas. Ang kay Marcos ay ang 7 taon ng mga tatak at ang pagdagit sa dakilang karamihan ng mga tao sa gitnang tribo, ang ika-7 taon ng mga tatak. At saka sa Mateo, makikita mo ang 7 taon ng mga trumpeta at ang Panginoon ay bumababa sa bundok ng mga olibo sa simula ng ika-7 taon ng mga trumpeta o ika-14 na taon at winasak ang mga kaaway. At kapag natapos na ang huling taon na iyon, tulad ng mga araw ni Noe, ang huling taon na iyon, saka pa lamang magkakaroon ng huling hubileo na siyang katapusan ng ano? Ang mga siklo ng 7, 7 beses 7, hello 7 beses 7. Naunawaan mo na ang 7 beses 7, ang 49 at pagkatapos ay ang Jubilee na siyang unang taon ng susunod na set ng mga 7 na magsisimula. Gayunpaman, ang katapusan ng mga araw ay hindi 7 taon, ito ay ang 14 na taong paghahayag. At kapag naunawaan mo na 14 na tao na, mauunawaan mo na ito ang huling 2 pito ng 7 at 7. Ayos lang? Kaya habang nauunawaan mo na yan, binabanggit ko ito para tandaan mo ito sa malapit mo nang makita. Panoorin ito. Tara, dumako tayo sa Apocrypha book ng 2 Baruch. At gusto kong ipaalala sa inyo, hindi tayo kailanman pumupunta sa mga apokripa at sinusubukang patunayan ang banal na kasulatan. Nakakatanggap tayo ng revelasyon. Nagsusumikap kami at nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Pinapatnubayan tayo nito at ipinapakita natin ang paghahayag sa banal na kasulatan. Pagkalipas ng ilang buwan o minsan ay mga taon pa nga, may mga bagay tayong makikita sa apokrifa at hulaan mo kung ano. Kinukumpirma nito ang revelasyon at kahit papaano hindi pa ito nakita ng mga tao noon o sinubukan lang itong ipaliwanag. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin dito. Kaya sa aklat ng ika-2 Esdras, makikita natin kung paano nakaayos ang mga kabanata na lubhang kawili-wili. Tama ba? Marami itong kabanata pero makikita mo rito. Ito ang kabanata 26. Mayroon itong isang taludtod. Dumang kabanata 27 at makikita mong mas marami pa itong mga talata. Okay, kaya kung paano ito nakabalangkas at kung paano maaaring magkaroon ng isang talata ang isang kabanata, ganun ang nangyayari. At narito na tayo, ito ang aklat ng ika-2 Baruch o Baruch 2, tawag ng mga tao rito. At magsisimula tayo sa kabanata 26. At ang nangyari noon ay ang usapang ito na nagtatanong tungkol sa kung ano sa katapusan ng mga araw, kung ano ang mangyayari sa panahong ito. At sa kabanata 26, sa isang talata, sinasabi, at siya'y sumagot at nagsabi na ang darating na kapighatian ay magtatagal pa ba? At ang paghihirap na iyon, yayakapin ba nito ang maraming taon? At siya'y sumagot at sinabi sa akin, ang oras na iyon ay nahahati sa 12 bahagi at ang bawat bahagi ay nakalaan para sa itinakdang gawain nito. Ngayon, iniuugnay nito ang 12 bahagi. Ang ika-6 na bahagi, wala kang nakikita. Pero hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang halimbawa nito. Sa unang bahagi, sinasabi nito, sa unang bahagi, magkakaroon ng simula ng mga kaguluhan. Ngayon, gusto kong tandaan mo, sa mga huling araw, alam natin na kay Luke nagsimula ang lahat. Alam natin na nagsisimula ito sa pre-trib at upang malaman ito at maunawaan ito, ating balikan ang Ebanghelyo ni Lucas. At ano ang matutuklasan natin sa Ebanghelyo ni Lucas sa kaniyang diskurso? Sa Lucas Kabanata 21, versikulo 9, sinasabi, datapwat pagkarinig ninyo ng mga digmaan at mga kaguluhan, huwag kayong matakot sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa malapit ang wakas.
Ang salitang ito para sa kaguluhan ay nasa Lucas, Marcos at Mateo. Simula ang kay Lucas, sa kay Marcos naman ang 7 selyo. Ang kay Mateo ay ang 7 taon ng mga trumpeta. Alam mo ba na ang salitang ito ay commotions kapag naunawaan mo ang mga pagkakaiba kung bakit may mga pagkakaiba sa loob ng mga sinoptikong ebanghelyo at ang mga pagkakaibang iyon ay nagpapakita ng mga propesya para sa katapusan ng mga araw. Iyan ang mga pagkakaiba. Ang salitang ito rito mismo, mga kaguluhan, ay matatagpuan lamang kay Lucas. Papasok tayo sa diskurso ni Marcos, ang simula ng 7 taon ng mga tatak. Sinasabi nito, kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at balita nito, huwag mabahala. Sa Mateo Kabanata 24, makikita natin ang talata. Sa ika-6 na talata, sinasabi nito, at makakarinig kayo ng digmaan at mga alingaw-ngaw nito. Huwag mabagabag. Napansin mong walang binanggit na gulo, sina Marcos o Mateo. Bakit? Dahil ang salitang ito ay kaugnay ng simula ang mga komosyon. Gets mo ba? Narito ang dahilan. Sa pag-unawa sa pagkakaiba ng mga ebanghelyo ni na Lucas, Marcos at Mateo, makikitang ang mga salita ay ganap na nagpapakita ng propesya. Papasok ito sa ikalawang bahagi, ang pagpatay sa mga dakila, pagbagsak ng marami at pagdating ng tabak, gutom at tagtuyot. Ang ika-6 na bahagi, wala namang laman. Bulok na iyon kaya hindi mabasa ang mga talata. Ang ika-7 bahagi, lindol, kakilabutan, mga demonyong sasalakay, pagbagsak ng apoy. Nakakatakot, gaya ng naiintindihan mo. Hindi lang ito basta mga seal, saklaw nito ang 7 taon ng kapighatian at mga pangyayaring magaganap. At ang simula ng mga kaguluhan ay talagang tama. Bueno, ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isang bagay kung saan ito talaga ang nagbibigay sa atin ng pag-unawa sa revelasyon. Sinasabi nito, versikulo 14, sapagkat ang mga bahaging ito ng panahong iyon ay nakalaan at magkakahalo at sila ay maglilingkod sa isa't isa. Sapagkat ang ilan sa mga bahaging ito ay magkakait ng isang bahagi ng kanilang mga sarili habang kumukuha mula sa iba at ang ilan ay gagawin ang sarili nilang bahagi gayon din ang sa iba. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, tulad ng kapag sinasabi ng mga tao, Alan, sinasabi mo ba na ang katapusan ng mga araw, 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta, ibig sabihin ba niyan ay isang tatak bawat taon? Tama, para sa 7 tatak sa loob ng 7 taon at isang trumpeta para sa 1 taon, 7 trumpeta para sa 7 taon, isa bawat taon. Hindi, may magsisimula, may magtatapos, may magkakapatong-patong. Halimbawa, ang nakasakay sa puting kabayo ng unang tatak ay magkakaroon ng sarili nitong panahon, sarili nitong bahagi. Pagkatapos, ang nakasakay sa pulang kabayo ay magsisimula na sa ikatlong digmaang pandaigdig at ito ay magsasapawan sa ikatlong kabayo at sa ika-4 na kabayo. Kita mo, iyon ang pinag-uusapan dito. Magkakaroon ng pagsasanib, may magsisimula, may titigil. Ang ilan dito ay magkakaroon lamang ng sarili nilang bahagi ng kanilang sariling oras at ang iba ay magpapatuloy sa ibang mga panahon. Yun ang pinag-uusapan nito. Hindi lang isa, tapos yung isa pa, tapos yung isa pa, okay? Pero gagana ang mga ito ayon sa pagkakalista. Ngunit ang isa ay mauuna sa isa at ang isa ay mauuna sa isa, ngunit ang ilan ay magsisimula at pagkatapos ay titigil at pagkatapos ay ang susunod at ang susunod. Maaring dalhin hanggang sa dulo ng mga selyo, halimbawa. Ngunit habang papalayo ang isang iyon, darating ang pangatlo at ang pang-4. Kaya ang ilan ay magkakapatong at ang ilan ay hindi, okay? Yan ang sinasabi nito sa iyo. Ngayon, pakinggan mo ito. Kaya naman, ang mga nabubuhay sa mundo sa mga araw na iyon ay hindi mauunawaan na ito na ang katapusan ng mga panahon. Ngunit sa panahong iyon, sino mang nakakaunawa ay magiging matalino. Ngayon, makinig kang mabuti. Dahil ang sukat at kalkulasyon ng panahong iyon ay, tingnan mo ito, 2 bahagi sa isang linggo na may tig-7 linggo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi niyan sa iyo? Alam mo, bakit hindi ito napansin o pinag-uusapan ng mga tao noon? 2 bahagi linggo-linggo sa loob ng 7 linggo. Halimbawa nito ay ang ating chart tungkol sa katapusan ng panahon. Pero mapapansin mo rito sa kaliwang sulok sa itaas. Mayroon itong 7. Pagkatapos ay ang tinatawag nating 7 madaling taon. Tulad ng pagtatrabaho ni Jacob ng 7 bago makuha ang kanyang unang nobya. 7 taon pa at 7 taon pa. Ito ay isang kabuuan ng ano? 7 beses 7, kaya ito ay 49 na taon. Sa malawak na pananaw gaya ni Jacob, nagtrabaho siya ng 7 taon para sa asawa, 7 pa kay Leah at 6 para sa mga baka hanggang sa makipagtipan sa biyenan matapos ang 20 taon. Ito ang pagbaba ng Panginoon sa bundok ng mga olibo. Panahon na para sa huling pagpapanibago. Ngayon, ano ang katapusan?
Ang katapusan ng mga araw ay 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta. Kaya mula sa 7 beses na 7, ang huling 2, ang 7 ay ang kapighatian. Nakikita nyo ba kung gaano ito kalinaw at kahanga-hanga? Ipakikita ko ito sa inyo rito sa Levitico. Sa Kabanata 20 Fimbo, alam nating 7 taon iyon, di ba? 6 na taon ang ikapitong pahinga. 6 na taon ang ikapitong niyang pahinga. At ito ay makikita sa Levitico 25, versikulo 8, at bibilang ka ng 7 sabat ng mga taon para sa iyo, makapitong beses ng 7 taon. Tandaan, tinatawag din ang mga ito na parang mga linggo ng mga taon. Tama ba? 7 beses 7 taon sa loob ng anong panahon? 49 na taon. 7 beses 7. Kaya mula sa 7 beses na 7, ang huling 2 sa mga ito, 2 bahagi ng mga 7 na iyon, ayon kay Baruch, 2 bahagi sa 1 linggo. Ng 7 linggo, ang pagkalkula ng katapusan ng mga araw. Mga kapatid, iyan ang 7 taon ng mga tatak at ang 7 taon ng mga trumpeta. Ang huling 2 7 ng 7 panahon, 7 sa 49. Medyo wild, di ba? At kaya nga, kapag naunawaan mo ito, makikita mo kung bakit ang ika-15 taon, ang tinatawag nating ika-15 taon, ay ang Jubilee. Tulad ng sa malaking larawan ng ika-21, ang ika-22 taon ay ang Jubilee. Dahil lahat ng ito ay ang mga huling bahagi ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beses. 7, kaya ito, sila ay 49. Ito ang ika-49. Kaya ito ang ika-50 taon ng Jubilee. Kaya ito ay ang huling 7 at pagkatapos ay kailangan mong magkaroon ng Jubilee. Nakikita mo, napakalakas nito kapag naiintindihan mo. At para sa napakaraming tao, mahirap tanggapin na ang katapusan ng mga araw ay 70 ay 7 at 7 na ito ay 14 na taon at hindi 1. Pero kapag nakita mo na ito, tiyak na mapapahanga ka. Okay, kapag naintindihan mo na at naipakita na natin ito sa napakaraming lugar sa buong kasulatan, tama ba? Tulad ng ginawa natin sa 2 Korinto Kabanata 12, nung si Pablo, oo, tungkol ito kay Pablo, pero may tunong parang propeta, di ba? Ang propesya ay laging nakalakip sa loob nito kapag may kakilala siyang lalaki kay Kristo. Mahigit 14 na taon na ang nakalilipas. Ito sa itaas ay ang bahagi ni Lucas. Ang bago ang kapighatian, ang 14 na taon sa itaas ay parang isang pagdagit na patungo sa ikatlong langit. Ano ang mangyayari? Ang pangalawa ay ang inagaw pa itaas sa paraiso. Iyan ang malaking pangkat sa gitna ng tribo sa ika-7 taon ng mga tatak. At sa talata 13, narito sa ikatlong pagkakataon ay handa na akong pumunta sa inyo. Kaya nagkaroon ng pagkuha at pagbabalik. Mga paa pababa sa bundok ng mga olibo. Medyo kahanga-hanga, di ba? Talagang kahanga-hanga. Sige, ituloy natin at tapusin na natin ito. Pagdating natin rito ngayon, sa Kabanata 32, simula sa talata 1, sinasabi nito, ngunit kung kayo'y maghahanda ng inyong mga puso upang maghasik sa mga ito ng mga bunga ng kautusan, ipagtatanggol kayo nito sa panahon na yayanigin ng makapangyarihan ang buong sangnilikha. Para pagkatapos ng maikling panahon, pakinggan ninyo ito sapagkat pagkaraan ng maikling panahon, ang pagtatayo ng Sion ay mayayanig upang ito ay muling maitayo. Bueno, iyon ay dahil ang Jerusalem ay wawasakin sa simula ng kapighatian, sa simula ng 14 na taon ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang Jerusalem ay sasalakayin at wawasakin. At pagkatapos, sabi nito, at ang gusaling iyon ay hindi mananatili. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, ito ay bubunutin. Kaya ano ang mangyayari? Ito may atakihin at wawasakin. At pagkatapos ay ang Israel, ang Jerusalem. Itatayo ang ikatlong templo, ngunit ang gusaling iyon ay hindi magtatagal. Bakit? Dahil sa kalagitnaan ng mga trumpeta, ang halimaw ay umaahon mula sa hukay. Si Satanas ay itinapon na pababa. At ano ang mangyayari? Nabubunot muli. At ito ay nananatiling tiwangwang sa loob ng ilang panahon. At pagkatapos, kinakailangan na mabago tungo sa kaluwalhatian. Ito ay sa katapusan kung kailan ito babaguhin ng Panginoong Diyos. At sinasabi nito dito mismo dahil kapag binabago ng makapangyarihan ang kanyang nilikha, ito ay sa katapusan ng 14 na taon sa panahon ng Jubileo. Magkakaroon ng pagsubok na mas malaki. Pakinggan ninyo ito kaysa sa 2 kapighatiang ito. Kaysa sa 2 paghihirap na ito. Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi niya? Tingnan ang sinasabi sa diskurso ni Marcos, Kabanata 13, versikulo 24. Ngunit pagkatapos ng kapighatiang iyon, iyan ang pagkatapos ng kapighatian ng mga tatak, ang kapighatiang iyon. At ano ang sinasabi nito?
Sa Mateo Kabanata 24, versikulo 29, sinasabi nito, pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon. Dalawang kapighatian, dalawang bahagi, isa para sa mga tatak at isa para sa mga trumpeta, 7 at 7. Dalangin ko na pagpalain ka nito. Paalam muna,